In Indian state of Madhya Pradesh, Chief Minister Mohan Yadav has announced the birth of two cheetah cubs at Kuno National Park. Sa kalikasan, may mga ina na handang magsakripisyo ng lahat para sa kanilang mga anak. Isipin mo, isang octopus na nagbabantay ng daan-daang libong itlog nang hindi kumakain sa loob ng ilang taon, o isang elepante na halos 2 taon nagdadala ng sanggol sa sinapupunan. Pero bakit nga ba handang tiisin ng mga hayop ang ganitong hirap para lamang sa buhay ng kanilang supling? Samahan mo ako at tuklasin ng pinakakamangha-manghang kwento ng pagiging ina sa kaharian ng mga hayop. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Kapag iniisip natin ang pagsilang ng buhay, madalas ang unang pumapasok sa isip ay isang malinaw na larawan ng isang ina na nagsisilang. Ngunit sa mundo ng mga hayop, ang proseso ng panganganak ay maaring puno ng hiwaga, kakaibang paraan at nakamamanghang kwento. Bawat uri ng hayop ay may sariling style ng pagdadala ng bagong buhay at kadalasan ay lampas pa sa ating imahinasyon ang kanilang paraan ng pagiging magulang. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ay ang tigress na tinaguriang si Kolarwali, na kilala rin bilang Super Mom. Siya ay isang tigress mula sa Pench Tiger Reserve sa Madhya Pradesh, India, at nakilala dahil sa pambihirang kakayahan bilang ina. Sa kabuuan ng kanyang buhay, nagluwal siya ng 29 na anak, isang bilang na nakapagtala ng record sa mundo bilang pinakamaraming kittens na naipanganak ng isang tigress. Kaugnay din nito, siya ang unang tigress na nilagyan ng radio collar upang masubaybayan ng mga conservationists ang kanyang galaw. Dahil dito, nakilala siya bilang Kolarwali. Sa tulong ng teknolohiyang ito, naging mas madali para sa mga tagapag-ingat ng kalikasan na mapag-aralan ng kanyang mga gawain kung saan siya namamalagi at kung paano siya nakatulong sa paglago ng populasyon ng mga tiger sa India. Ngunit hindi lamang sa bilang ng kanyang mga anak naging espesyal si Kolarwali. Ang karaniwang tiger sa wild ay nabubuhay ng humigit kumulang 12 taon, ngunit siya ay umabot ng 16 na taon, mas mahaba kaysa karaniwan. Sa buong panahong ito, hindi lamang siya naging ina kundi naging simbolo rin ng pag-asa para sa mga tagapagtaguyod ng kalikasan. Dahil sa kanyang patuloy na pagbibigay ng bagong henerasyon ng mga tiger, malaki ang naitulong niya sa pagpapanatili ng kanilang uri sa isang panahon, kung kailan nanganganib ang mga ito dahil sa pangangaso at pagkaubos ng tirahan. Nang pumanaw siya, ipinagdiwang ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang seremonya na may kasamang Hindu tradisyon. Dinaluhan ito ng mga opisyal, tagapag-alaga ng kagubatan, at mga lokal na naninirahan na lahat ay nagpahayag ng paggalang sa isang tigress na nagbigay ng napakalaking ambag sa kalikasan. Sa puntong iyon, si Kolarwali ay hindi na lamang basta isang tigre. Siya ay naging alamat isang ina na nagpamalas ng pambihirang tibay, malasakit at kahalagahan ng buhay sa kagubatan. Samantala kung ang Kolarwali ay isang alamat sa kagubatan, isang aso naman na nagngangalang Kaa ang nagbigay ng sarili niyang kwento ng pagiging ina. Si Kaa ay isang rescue dog na natagpuan sa payat at mahina na kalagayan. Nang siya ay dalhin ng isang mapagmahal na owner, hindi nila alam na siya pala ay nagdadalang tao. Nalaman lamang nila ang lahat nang siya ay dinala sa veterinary, kung saan nadiskubre na siya ay malapit ng manganak. Ang sorpresa ay hindi natapos doon. Nang dumating ang kanyang oras ng panganganak, inakala ng lahat na kaunti lamang ang kanyang mga magiging tuta. Ngunit matapos ang una, sumunod ang isa pa at patuloy pang dumami. Sa huli, nagluwal siya ng 16 na tuta, isang bilang na mahirap isipin para sa isang asong nanggaling sa kahinaan at hirap. Bagamat pagod na pagod siya matapos ang proseso, nanatili siyang mapagkalinga at mapagmalasakit sa kanyang mga anak. Makikita sa kanyang mga mata ang pagod na karaniwang nararamdaman ng isang ina na may sobrang daming anak. Ngunit sa kabila ng lahat, binantayan niya ang kanyang mga tuta at tiniyak na ligtas ang mga ito. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, ang instinct ng isang ina ay nananaig at handa siyang magsakripisyo para lamang mabigyan ng buhay at proteksyon ang kanyang mga supling. Bukod dito, sa kaharian ng mga hayop, walang kasing bigat ang sakripisyo ng isang inang elepante. Isipin mo, halos 2 taon niyang dinadala ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Ang pagbubuntis na ito ay umaabot ng 22 buwan, ang pinakamatagal sa lahat ng hayop sa lupa. At kapag dumating na ang oras ng panganganak, ang anak na lalabas ay karaniwang tumitimbang ng halos 250 pounds o higit pa.
Para bang ipinanganak na malakas, matibay at handa na agad sa unang araw pa lang ng kanyang buhay. Kapag nagsisimula ng manganak ang ina, hindi siya nag-iisa. Ang buong herd ay nagtitipon-tipon sa paligid niya. Sila ay nagtratrumpeta, nag-iingay na parang isang masayang grupo, hindi lang para magdiwang kundi para takutin at palayuin ang mga posibleng predators. Ang ina naman ay madalas manganak habang nakatayo at mula roon ay babagsak ang calf sa lupa. Ngunit sa halip na mabahala, agad itong bumabangon, gumagapang at sinusubukang tumayo para makasunod sa ina. Kahit mahirap ang simula, ang newborn na elepante ay may suporta ng buong pamilya. Ang mga matatanda sa herd ay sama-samang nagbabantay at umaalalay para masiguro ang kaligtasan ng bagong miyembro. Hindi karaniwan na sabay na manganak ng dalawa ang isang elepante. Halos palaging isa lang ang anak sa bawat pagbubuntis. At ito rin ang dahilan kung bakit sobrang mahalaga ang bawat bagong buhay. Dahil napakatagal at napakabigat ng pagbubuntis, itinuturing na isang napakalaking kaganapan sa herd ang pagsilang ng isang bagong calf. Sa kabilang banda, kung ang mga elepante ay kahanga-hanga dahil sa kanilang pagbubuntis, si Venus naman ang namumukod tangi sa mundo ng mga alaga dahil sa kakaibang itsura niya. Isa siyang pusa na may dalawang magkaibang muka. Ang isang bahagi ng kanyang muka ay kulay black na may piercing green eyes, habang ang kabila naman ay kulay orange tabby na may blue na mata. Parang pinagtagpo ang dalawang magkaibang pusa sa iisang katawan. Ayon sa mga expert, posible na ang kakaibang kulay ng mukha ni Venus ay dahil sa tinatawag na mosaicism. Sa ganitong kondisyon, nagiging magkaiba ang aktibidad ng mga genes sa iba't ibang bahagi ng katawan, kung kaya't lumalabas ang hindi pangkaraniwang kombinasyon ng kulay. Ang pagkakaroon naman niya ng blue na mata sa isang bahagi ay maaaring epekto ng tinatawag na piebald gene na siyang dahilan kung bakit mayroon din siyang white sa kanyang dibdib at mga paa. Bagamat may mga teorya na siya ay isang kimera, mas pinaniniwalaan na ang kanyang anyo ay bunga lamang ng natural genetic variation. Sa kabila ng kakaibang itsura niya, si Venus ay lumalaking normal at malusog. Wala siyang ipinapakitang problema sa kalusugan at katulad ng ibang pusa, masigla siyang naglalaro at close sa mga tao. Ang kanyang itsura ay naging simbolo ng pagiging kakaiba at kagandahan. Pinapakita ni Venus na kahit sa hayop, mayroong mga kwento ng natatanging anyo na nagiging dahilan upang sila'y hangaan at pahalagahan. Samantala kung sa lupa ay may elepante at sa bahay ay may Venus na pusa, sa dagat naman ay mayroong mga creature na tunay na kaakit-akit, sila ang mga dolphin. Kilala sila bilang masayahing hayop sa karagatan, ngunit higit pa roon kamangha-mangha rin ang paraan ng kanilang panganganak. Kadalasan isa lang ang anak na iniluluwal ng isang dolphin at kakaiba ang paraan sapagkat sila ay ipinapanganak na una ang buntot. Ito ay mahalaga dahil kung una ang ulo, may posibilidad na malunod ang dolphin calf bago pa ito ganap na maisilang. Ang mismong proseso ng panganganak ay maaaring tumagal ng ilang oras. Ngunit kapag nakalabas na, ang newborn dolphin ay handa na agad na lumangoy. Sa unang mga buwan ng kanyang buhay, umaasa ito sa ina para sa pagkain. Ang gatas ng ina ay hindi katulad ng gatas ng tao. Ito ay malapot at parang paste, kaya't hindi ito natutunaw agad sa seawater. Unti-unting lumalakas at natututo ang dolphin calf hanggang maging handa na itong manghunt ng sariling isda. Gayun din naman hindi rin nag-iisa ang newborn dolphin dahil kasama ang ina at minsan pati ang iba pang miyembro ng grupo upang alalayan ito. Sa dagat kung saan may banta mula sa mga shark at iba pang predators, ang presensya ng pamilya ay napakahalaga. Sa bawat paglangoy ng ina, tinuturuan niya ang anak ng tamang galaw at pinoprotektahan ito hanggang kaya na nitong tumayo sa sarili niyang mga fins. Sa kabilang banda, tahimik at palihim kung manganak ang isang mother lioness. Kapag nararamdaman na niyang malapit na ang oras, umaalis siya mula sa kaniyang pride at naghahanap ng ligtas at tagong lugar. Karaniwang sa makakapal na damuhan o sa gilid ng kakahuyan, siya tumutungo upang hindi maistorbo. Pagkatapos ng mahigit 110 araw ng pagbubuntis, handa na siyang isilang ang kaniyang mga cub. Ang panganganak ng lioness ay kadalasang nakatayo gamit ang lakas ng kaniyang katawan upang mailabas ang anak. Sa mga unang linggo, mahigpit niyang itinatago ang kaniyang mga supling. Hindi niya agad ipinapakita ang mga ito sa iba kahit sa sariling grupo dahil maselan at mahina pa ang mga cub. Kapag lumipas na ang ilang linggo at nakatitiyak siyang malakas at ligtas na ang mga ito, saka lamang niya ipapakilala sa buong pride. Sa ganitong paraan makikita kung paanong ang reyna ng savana ay hindi lamang matapang kundi may pusong mapag-aruga rin.
Subalit hindi lang sa lupa nagaganap ang mga nakamamanghang kwento ng panganganak. Maging sa dagat ay may mga moment na tunay na kahanga-hanga. Isang giant stingray ang biglang nahuli ng ilang mangingisda habang sila ay nasa bangka. Ngunit laking gulat nila nang mapansin na ang stingray ay naglalabas ng mga anak mismo roon sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Isa-isang lumabas ang mga maliliit na stingray at maingat silang ibinalik ng mga mangingisda sa dagat. Pagkatapos maingat din nilang pinalaya ang inang stingray upang makasama muli ang kaniyang mga supling. Sa ilang pagkakataon pa, may naitalang mga stingray na biglang nanganak habang nasa ibang lugar, gaya ng mga eagle ray na nagluwal ng mga anak matapos ang biglaang pagtalon mula sa dagat. Ang ganitong mga eksena ay bihirang masaksihan ng tao, kaya tunay na pambihira at nakakabilib ang pagiging ina ng mga hayop sa dagat. Samantala kung pag-uusapan naman ang pagiging cute, walang tatalo sa mga cub ng cheetah. Malalaki ang kanilang mata at parang maliliit na bolang mabalahibo. Isang cheetah na nasa pangangalaga ng tao ang nagluwal ng 8 cub matapos ang pagbubuntis na tumagal ng 75 araw. Isang malaking bilang ito para sa isang ina. Ngunit higit na nakakagulat ay ang kanyang ginawa pagkatapos ng panganganak. Kinain niya ang placenta at ang mga membrane na bumalot sa kaniyang mga anak. Para sa atin maaring kakaiba at hindi ka nais-nais iyon. Pero sa kalikasan, ito ay normal at mahalagang gawi. Sa pagkain ng afterbirth, nakadaragdag siya ng nutrisyon sa kaniyang katawan na kailangan matapos manganak. Bukod pa rito, natatakpan din ng amoy ng dugo at mga liquid na maaring makaakit ng mga predator. Sa ganitong paraan, napoprotektahan niya ang sarili at ang kaniyang mga cub mula sa mga panganib. Ipinapakita lamang nito na kahit sa simpleng kilos, ang ina ay may paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng kaniyang mga anak. Maliban pa rito, kung maririnig ang salitang crocodile, ang maiisip agad ng marami ay mabagsik, mabangis at puno ng pointed teeth. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, kabilang din sila sa mga pinakamapag-alaga na ina sa buong kaharian ng hayop. Pagkatapos niyang maglagay ng halos 40 itlog sa isang pugad na nasa tabi ng tubig, buong 3 buwan niya itong binabantayan at ipinagtatanggol. Kapag dumating na ang panahon ng paglabas ng mga anak, maririnig ng ina ang maliliit na tunog mula sa loob ng mga itlog. Doon siya magsisimulang maghukay upang tulungan silang makalabas. Ang pinakakahanga-hanga, kinukuha niya ang kanyang mga anak gamit ang sariling bibig. Maingat niyang nilalagay ang mga ito sa loob at dinadala patungo sa tubig, hindi upang saktan kundi upang ligtas silang makarating sa kanilang bagong tahanan. Para silang may sariling taksi na gawa sa bakal, ngunit puno ng proteksyon at pag-aaruga. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng mga creature na ito na kahit ang mga hayop na madalas katakutan ay may malalim ding pagmamahal sa kanilang mga anak. At kung pag-uusapan ang mga reptiles, hindi pwedeng hindi mabanggit ang giant anaconda. Kakaiba sila kumpara sa karamihan ng ahas dahil hindi sila nangingitlog. Sa halip, nagbibigay sila ng live anaconda diretso mula sa kanilang katawan. Sa ilalim ng tubig, ipinapanganak ng inang anaconda ang kanyang mga supling na parabang isang espesyal na selebrasyon sa ilog. Katulad ng ibang uri ng boa, ang mga baby anaconda ay lumalaki na sa loob ng katawan ng kanilang ina. Doon sila nakakabit sa maliit na yolk sac at nakabalot sa malinaw na membrane hanggang sa dumating ang tamang oras para sila'y isilang. Karaniwan nakakapagluwal ang isang ina ng humigit kumulang 20 hanggang 40 supling, ngunit sa mga pambihirang pagkakataon, maaari itong umabot ng halos 100 anak sa isang panganganak. Mula pa lang sa unang hinga, handa na silang sumisid at lumangoy sa tubig, isang senyales na talagang nilikha silang maging mga mandirigma ng ilog. Kung babaling naman tayo sa mga hayop sa savanna, makikita natin ng isa sa pinakamatinding eksena ng kalikasan, ang tinatawag na C-section ng kalikasan, pero hindi sa paraang medical. Kapag nakakita ng buntis na kalabaw ang isang leon, nagiging marahas ang kanilang pakikitungo. Kapag matagumpay na napatumba ang ina, madalas matuklasan ng leon na may isa pang pagkain sa loob ng tiyan nito, ito ang hindi pa naisisilang na calf. Sa gitna ng kanilang pagkain, parehong napapahamak ang mag-ina. Malupit itong panoorin, ngunit ito ang realidad ng kalikasan. Ang batas ng mas malakas ang nagtatagumpay, kahit pa ang kapalit ay 2 buhay. Sa mga kabundukan naman ng India, isang magsasaka ang nakatagpo ng hindi pangkaraniwang bisita. Sa loob ng kanyang kubo kung saan niya kadalasang in-store ang mga gamit sa bukid, natagpuan niya ang 4 na batang leopards na nakahimlay.
Natural lamang na mabahala siya at agad na humingi ng tulong sa mga awtoridad. Habang ang mga taga-nayon ay nagkakagulo sa balitang may leopard sa kanilang lugar, nakuhanan pa ng kamera ang ina habang bumabalik sa kanyang mga anak. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang mawala ang ilang manok ng magsasaka, kaya't lalo silang nabahala. Mabuti na lamang dumating din ang araw na pinili ng inang leopard na ilipat ang kanyang mga anak pabalik sa kagubatan. Sa huli, ligtas na nakabalik ang pamilya sa kanilang natural na tirahan at muling nakapahinga ang mga tao. Sa kabilang banda, may mga tagpo rin ng kalikasan na talagang nakakaantig ng damdamin, ngunit minsan ay humahantong sa trahedya. Isang inang impala ang naghahanda sanang manganak matapos ang halos 23 araw na pagbubuntis. Umilag siya sa kanyang herd at naghahanap ng tahimik na lugar para sa kanyang panganganak. Ngunit hindi niya alam isang lioness na gutom ang tahimik na nag-aabang. Habang siya ay nagluluwal, nagiging mas madali siyang biktima. Kahit pa sinubukan niyang lumipat sa maduming bahagi upang mailigtas ang anak, hindi niya naitakas ang panganib. Sa huli, parehong naging hapunan ng lioness na iyon ng ina at ang kanyang supling. Isa itong malungkot na paalala na sa wild environment, bawat buhay ay laging nakataya. Gayun din, kung pag-uusapan naman ang mga turtle, ibang kwento ang kanilang paraan ng pagpaparami. Gamit ang kanilang hulihang mga paa, maingat na naghuhukay ang mother turtle ng pugad sa buhangin. Dito niya ilalagak ang humigit kumulang 100 itlog. Tumatagal ng 1 hanggang 3 oras ang prosesong ito at pagkatapos babalik siya sa dagat na parabang walang nangyari. Iiwan niya ang kanyang mga itlog sa init ng araw at sa yakap ng buhangin. Pagkaraan ng halos 2 buwan, isa-isang mapipisa ang maliliit na turtle. At doon makikita natin ang isa sa pinakanakakatuwang eksena, mga little turtle na sabay-sabay gumagapang papunta sa dagat, hinaharap ang malawak na karagatan bilang kanilang bagong mundo. Dagdag pa rito, isang tila karaniwang araw sa seashore, ang biglang naging pambihira nang makita ng ilang tao ang isang shark na na-stranded sa buhangin. Ngunit mas ikinagulat nila nang matuklasang hindi lang basta-basta shark ang kanilang nasaksihan, kundi isang mother shark na malapit nang magsilang ng mga anak. Sa halip na maglabas ng itlog sa buhangin gaya ng ibang hayop, may kakaibang paraan ng pagpaparami ang karamihan sa mga shark na tinatawag na ovoviviparous reproduction. Sa ganitong sistema, ang mga itlog ng shark ay nabubuo at nag-hatching sa loob mismo ng sinapupunan ng ina. Doon sila lumalaki at sumisipsip ng nutrisyon mula sa yolk hanggang sa maging handa silang lumabas. Kapag dumating na ang tamang oras, isinisilang sila ng buhay, tila ba dumaan sa isang natural na C-section, ngunit hindi sa pamamagitan ng operasyon, kundi sa likas na proseso. Kaya naman nang masilayan ng mga tao ang sandaling iyon, para silang nakasaksi ng isang documentary na nagaganap mismo sa harap ng kanilang mga mata. Sa ibang panig naman ng mundo, isa pang kakaibang pagsilang ang nangyari. Isang kahon na puno ng maliliit na kobra ang natuklasan, kung saan 18 sanggol na sabay-sabay na lumabas mula sa mga itlog. Kahit napakaliit ng kanilang katawan, taglay na agad nila ang kakayahang mangagat at maglabas ng lason. Ang lason mula sa isang kobra, kahit sa murang edad, ay sapat para makapinsala ng matindi sa isang tao. Tuwing panahon ng pagpaparami, mula buwan ng Enero hanggang Abril, ang isang babaeng kobra ay maaaring mangitlog ng humigit kumulang 40. Isa itong patunay na kahit tila inosente at maliit ang mga bagong silang na ahas, hindi dapat maliitin ang kanilang kakayahang manakit. Kung ang kobra ay nakakatakot, kakaiba at kaakit-akit naman ang paraan ng panganganak ng seahorse. Bago pa man mangyari ang pagsilang, may tinatawag na courtship dance, ang pair ng seahorse. Isang tila romantic dance sa ilalim ng dagat. Matapos nito, ang babae ay naglalagay ng kanyang mga itlog sa espesyal na supot o pouch ng lalaki. Doon naman ito napupunlaan at unti-unti na lumalaki. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumulobo ang tiyan ng lalaking seahorse dahil sa dami ng mga batang nabubuo sa loob. At kapag dumating na ang takdang oras, daan-daang maliliit na seahorse ang sabay-sabay na iniluluwal ng ama. Ang eksenang ito ay parang isang engranding palabas ng kalikasan. Tila ba nagsasayaw ang ama habang isa-isa niyang pinapalabas ang kanyang mga anak mula sa tiyan. Hindi naman lahat ng bagong silang na hayop ay agad kaaya-aya sa paningin. Tulad na lamang ng isang inang alpaka na nagluwal ng tila kakaibang supling. Payat mahaba ang leeg at halos walang balahibo, halos mistulang kakaibang creature ang hitsura ng bagong silang na ito.
Natural lamang ito lalo na para sa mga unang beses na inang alpaka. Sa paglipas ng oras kapag nalinis na ang katawan at natuyo ang balahibo ng offspring na ito, unti-unti itong nagiging kaakit-akit at kasing cute ng ibang hayop sa bukirin. Mula sa isang tila kakaibang creature, nagiging isa itong malambot at kaibig-ibig na nilalang na madalas inaabangan ng mga bumibisita sa mga bukid. Sa karagatan, isa sa pinakamahahalagang pagsilang ay ang sa mga orca o mas kilala bilang killer whales. Ang mga dambuhalang ito ay karaniwang nagsisilang ng tig-iisang anak lamang at kadalasan ay matagal bago muling manganak, madalas umaabot ng 3 hanggang 10 taon ang pagitan. Higit pa rito, napakahaba rin ng kanilang pagbubuntis na tumatagal ng halos 17 buwan. Kapag isinilang na ang newborn orca, ito ay lubos na umaasa sa kanyang ina. Sa loob ng halos 2 taon, ang anak ay pinapakain at inaalagaan ng kanyang ina, habang unti-unti itong natututo kung paano mabuhay sa malawak na karagatan. Ang ugnayan ng mag-ina sa panahong ito ay napakalapit at ito rin ang dahilan kung bakit nagiging matagumpay na predator at manlalangoy ang batang orca. Maliban sa mga nabanggit, may isang kwento ng pagiging ina na talagang kahanga-hanga. Kilala ang octopus sa kakaibang paraan ng pagpapalaki ng anak. Kung sa tingin mo ay mahirap ng alagaan ng 16 na tuta o 29 na kittens, isipin mong bantayan ng libu-libong itlog mula 50,000 hanggang umabot ng halos 880,000 sa loob ng 4 hanggang 5 taon. Ganyan ang sakripisyo ng isang inang octopus. Pagkatapos niyang mangitlog, maingat niyang pinagdurugtong ang mga ito sa mahabang strand at ikinakabit sa pader ng kanyang lungga. Doon siya mananatili, halos hindi umaalis. Walang tigil ang pagbabantay sa kanyang mga anak, pinupuruhan niya ng tubig upang makalanghap ng oxygen at sabay pinoprotektahan mula sa ibang mga hayop. Ngunit may kapalit ito, hindi siya kumakain sa buong panahon. Dahil dito unti-unti siyang humihina hanggang sa malapit ng maubos ang kanyang lakas. At sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, 2 o 3 supling lamang ang madalas na nakakasurvive para magpatuloy ng lahi. Tunay na matindi at halos walang gantimpalang gawain ang pagiging ina ng octopus. Ngunit ito'y patunay kung gaano katatag ang likas na pagmamahal ng isang hayop sa kanyang mga anak. Samantala, sa isang zoo sa Malaysia, laking gulat ng mga bisita nang makita nila ang isang maliit na unggoy na may matingkad na orange na balahibo na niyayakap ng black na inang unggoy. Akala ng marami ay magkaibang uri ng hayop ang mag-ina. Pero ito pala ay normal lamang sa mga bagong silang na silverleaf monkey. Ang makulay na balahibo ay may function dahil ito ang nagsisilbing guide ng ina para madaling makita ang kanyang anak habang gumagala sa gubat. Habang lumalaki, unti-unting nagiging kulay gray hanggang sa maging kasing itim na ng kanilang mga magulang ang balahibo ng mga munting unggoy. Sa ganitong paraan pinapakita ng kalikasan kung paanong nagagamit ang kulay hindi lang para sa ganda kundi para rin sa kaligtasan. Gayun din naman sikat ang mga pangolin dahil sa kanilang kakaibang kaliskis na parang armor. Pero alam mo ba na ang kanilang mga anak na tinatawag na pango pups ay ipinapanganak na malambot at mapuputi ang kaliskis? Sa unang tingin, para silang mga munting hayop na mahina at walang proteksyon. Subalit makalipas lang ang ilang araw, titigas na ang kanilang kaliskis at magsisilbing panangga laban sa mga panganib. Sa loob ng 3 buwan, nakasakay lamang sila sa buntot ng kanilang ina, kumakapit ng mahigpit habang naglalakbay ito para maghanap ng pagkain. Unti-unti silang natututo mula sa pagtutuwad ng katawan para maging bola hanggang sa paggamit ng kanilang pointed tail upang lumaban. Nakakabilib kung paanong mula sa pagiging mahina at malambot ay nagiging matatag at handang lumaban ang mga pango pups. Sa kabilang banda, sa Chester Zoo, ipinanganak ang isang baby spider monkey na pinangalan ng Laura, anak ni Kiara na unang beses maging ina. Sa simula, nahirapan si Kiara. Hindi siya sanay na hayaang kumapit ang kanyang anak gamit ang buntot. Medyo nag-alala ang mga nagbabantay dahil tila nahihirapan siyang gampanan ang papel ng isang ina. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagbago ang lahat. Natutunan na ni Kiara ang tamang pag-aalaga at naging close na sila ni Laura. Makikita ang kanilang matamis na samahan mula sa pagpapasuso hanggang sa paglalambingan. Isang magandang paalala na kahit sa mundo ng hayop may mga ina ring dumadaan sa proseso ng pagkatuto at unti-unting natutuklasan ang kahulugan ng pagiging magulang. Ngayon pag-usapan naman natin ng sloth pup. Kilala ang mga sloth sa pagiging mabagal pero ang kanilang mga anak ay ipinapanganak na handa sa buhay. Mayroon silang bukas na mata,
pointed nails at maliliit na ngipin at kaagad silang may gamit para mabuhay. Ang kanilang balahibo ay mas mapusyaw kaysa sa mga matatanda at sa loob ng 6 na buwan, palaging nakadikit sa dibdib ng kanilang ina. Dito sila natutong kumapit, kumain at makipag-ugnayan. Kahit mabagal ang kilos, mabilis silang matuto sa paraan ng kalikasan. Sa Kenya, napatunayan ng mga ranger ang matagal ng usap-usapan, ang pagkakaroon ng white giraffe. At hindi lang isa, kundi isang ina at ang kanyang munting anak na parehong kulay white ang natuklasan. Ang kakaibang anyo nito ay dulot ng kondisyon na tinatawag na leucism, kung saan nawawala ang karaniwang brown na kulay ng balat at balahibo. Kapalit nito ay isang snowy white na lalong nagpapatingkad sa kanilang kagandahan. Habang iniikot ng anak ang paligid, makikita kung gaano ka-protective ang ina sa pagbabantay.